Tapos napadaan ako sa isang bahay. Narinig ko yung sigawan eh. Tunog na nangangailangan ng tulong kaya lumapit ako. Kaso nga lang nabiktima na ng aswang yung pamilya eh. Matapos nun, hindi na malis sa isipan ko ang kaganapan. Natakot ako na duwag kaya tumakbo ko eh. Habang nasa kalagitnaan ng daan papunta rito para humingi sana ng saklolo sa inyo, napansin ko na sumunod yung nilalang. Naisip ko na lumis ang daanan. Naligaw pa sa gubat para takasan ng halimaw. Sa kabutihang palad nakaligtas naman pero ito nga punit-punit yung damit, marami pang galos. Napabuntong hininga si Tatang Dido nang hinayang sa pagkakataon na mapuksa ang aswang na sumalakay. Naku Manong, yun sana ang tamang oras para mapuksa natin ang aswang. Kaso niliis nyo pa ng daanan eh. Pero hindi bale, nauunawaan ko naman ang punto nyo. Darating din ang araw na makikita natin muli ang nilalang na yan. At kapag nangyari, hindi ako magsasayang ng segundo. Nga ho pala, saan bahay nyo nakita ang pambibiktima? Doon lang sa kabilang barangay. Yung nag-iisang bahay sa dulo ng maisan. Mga batang nabungaran ko eh, pati isang ina. Duguan lahat. Kung hindi binalikan ng aswang, sigurado akong buhay pa ang mga yon. Kalmot lang naman ang inabot eh. Yun nga lang, hindi natin alam. Siguro Tatang, hayaan niyo po akong tumulong. Pupuntahan ko yung bahay na sinabi ni Manong Perto. Alamin ko po kung anong nangyari. Mas mabuti pa nga anak. Pagkatapos ng agahan umalis ka. Magsalo muna tayo sa mesa. Pag-usapan natin ang ibang bagay tungkol dito. Kagaya ng nabanggit, habang nasa pagkainan, nag-usap ang mag-ama kasama si Manong Perto. Plinano kaagad ang gagawing hakbang para saklolohan ang pamilyang biktima. Nahuli man, pero tinitiyak na pagbabayarin ang sinumang aswang na sumalakay. Pagkatapos ng kainan, lumakad na si Patrick patungo sa kabilang barangay. Pagdating sumalubong kagad ang tagpong kumpulan ng mga tao sa tabi ng daan. Walang ibang pinag-uusapan kung hindi ang nangyaring pambibiktima. Ayon sa narinig na usapan, nakaligtas naman ang pamilya at kasalukuyang nagpapagaling sa tahanan ng isang manggagamot. Naroon ito sa kabilang bayan. Matapos makiusisa sa usapan, dumiretso si Patrick sa tahanan ng biktima. Maraming magsasaka sa puntong iyon, abala sa kani-kanilang gawain. Unang sinuri ni Patrick ang paligid. Malayo sa ibang kabahayan ang tahanan. May bakas ng kalmot ang bahagi ng bintana. Sira ang pintuan na parang puwersahang binuksan. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanya. Iyo, antingero ka rin ba kagaya ng nauna sa'yo? May dumating dito kanina. Nagtatanong tungkol sa nangyari. Ang sabi manunugis ng aswang. Nangalap pa ng impormasyon para makatulong. Ikaw din ba? Hindi po. Napadaan lang po ako sa lugar tapos narinig ko yung usapan eh. Gusto ko lang pong malaman yung nangyari kaya ako nandito. Totoo po ba talaga? May aswang dito? Ay naku, sinabi mo pa iho. Itong lugar payapa kung titignan sa umaga. Pero delikado pagsapit ng gabi. Takip silim pa nga lang, nakauwi na kaming lahat eh. Ilang beses nang sumalakay ang aswang, walang pinipili. Mambibiktima talaga kahit nasa loob o labas man ng tahanan. Tignan mo yung nangyari sa pamilya, nakakaawa. Sinabihan namin na lumipat na lang ng ibang lugar. Pero ayaw, yan tuloy. Yan ang nangyari sa kanila. Kumusta naman po yung pamilya? Balita ko mga bata yung kasama tapos yung ina. Malala daw po yung sugat. Dinala sila sa kabilang bayan. May manggagamot dun eh. Ang nabalitaan ko naagapan na. Hindi malubang tinamo kaya sa awa ng Diyos ligtas. Yung aswang po may ideya ba kayo? Baka nakita nyo na o nakilala. Bagyang lumapit ang matanda sa kanya. Binulong ang kasagutan. Ilang beses ko nang nakita. Hindi ako sigurado kung siya ba talaga yung aswang na sumalakay sa pamilya. Pero malakas ang kutob ko na aswang yun. Intayin mo mamayang hapon. May magagawin na isang lalaki dito sa sakahan.
Madali mong makikilala kasi matangkad. Patpati ng pangangatawan. Nakasalamin. Tapos malakas magsigarilyo. Tatayo siya dyan malapit sa pastulan ng kalabaw. Antayin mo. Tumango si Patrick. Kinausap pa ang magsasaka. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin. Pagdating ng tahanan, ibinalita sa ama ang nakuhang impormasyon. Kung ganun man, matagal na palang minamanmana ng aswang ang pamilya. Mamayang hapon ka mo. Ako mismo ang pupunta doon mamaya. Malalaman natin yan. Pagsapit ng hapon, magkasamang nagtungo ng sakahan ang mag-ama. Si Tatang Dido lang sana kaso nagpumilit si Patrick. Hindi makatiis, lalo na't bitbit ng ama ang itak. Hindi makapaghintay na masaksiyan ang magaganap na sagupaan. Pagdating, wala pa ang nasabing tao. Nag-antay sila ng ilang oras. Kagaya ng sinabi ng magsasaka, madali nilang nakilala ang lalaki. Ayon sa deskripsyon na ibinigay, sa dulo ng saka nito nakatayo. Sa kabila sila nakapwesto. Malayo ang distansya pero damang-dama ni Tatang Dido at nang tangan ang presensya. Ilang ulit pang sinuri para makasigurado. Tatang, siya yun ano? Hindi po ba natin lalapitan? Ang kapal ng mukha magpakita pagkatapos mambiktima dito sa lugar. Hindi ako sigurado, anak. Sa pagkakalam ko, hindi na bumabalik sa lugar ang aswang kapag tapos ng mangbiktima. Parang may ibang sadya ang isang yan eh. Hindi pa malinaw sa nararamdaman kong enerhiya mula sa kanya. Kung ano man ang bagay na yon, hindi siya magtatagumpay. Haarangin natin siya bago mangyari. Upang hindi mahalata ang kanilang kilos, nagpresentang tumulong sa magsasakang nakausap si Patrick. Makalipas ang ilang oras, nagsiuwian ng lahat, maliban kina Tatang Dido na dali-daling sinundan ng lalaki. Habang binubuntutan ang estranghero, napansin sila makalipas ang ilang sandali. Kagad na alerto, dali-daling gumawa ng hakbang upang makawala. Paulit-ulit na lumihis ng daan, hanggang sa tuluyang naglaho sa paningin nila Tatang Dido. Huminto ang mag-ama sa kalagitnaan ng kagubatan. Kahit saang direksyon tumingin, hindi na tanaw ang lalaki. Isa pa, madilim na ang paligid. Paano yan ngayon, Tatang? Saan natin hahanapin yung isang yun? O maghihintay na naman tayo bukas sa sakahan? Hindi na kailangan mag-intay ng panibagong araw. Nandito lang yan sa tabi-tabi, anak. Talasan mo ang paningin. Gabi na, paniguradong kikilos ang halimaw. Galugarin natin ang buong lugar. Hindi tayo uuwi nang hindi yan nahanap. Huwag kang lumayo para maprotektahan kita kung sakali. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na kilos ng nilalang na yan. Sige po. Mas mabuti na ring mahanap natin at mapuksa para hindi na madagdagan yung biktima. Sinimula ng mag-ama ang paghahanap sa aswang. Bawat dulo ng kagubatan ay hinagilap, subalit walang nakita. Walang katao-tao, walang bahay, kung kaya't nahirapan sila. Hindi rin nagbigay ng senyales ang tanga na mutya. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahang bumalik na lamang sa dinaanan. Madaling araw na. Ay nako, umuwi na nga lang tayo. Talagang kakaiba yung aswang na yun ah. Pinapahirapan tayong hanapin siya. Marunong. Di bueno, babalik tayo sa sakahan para abangan uli ang muling pagpapakita ng lalaking yan. Wika ni Tatang Dido. Tumango na lang din si Patrick. Binaybay ang daan pabalik ng tahanan. Subalit sa kalagitnaan, narinig nila ang sigawan mula sa kabayan. Dali-dali silang lumapit upang sumaklolo. Pagkarating sa lugar, walang ibang salitang namutawi sa bibig ng mga tao kung hindi aswang. May aswang! Yung anak ko buntis sinaswag nila! Tulungan nyo kami!
Wika ng isang manang na buhat-buhat pa ang paslit na po. Palabas ng tahanan habang inaalalayan ang babaeng nagdadalang tao. Kagad tumulong si Patrick. Dinala ang mag-ina sa kalapit na tahanan. Samantala dumiretso si Tatang Dido sa loob ng bahay. Sinuring mabuti ang loob. Nakita ang bakas ng kalmot sa bubong. Tagpi-tagping nipa lang kaya madaling nasira. Nang wala nang ibang napansin, lumabas upang doon naman tumingin. Tatang, may napansin ako. Gumagalaw sa bahaging yun. Anino lang yung nakita ko, Tatang. Kaya hindi ako sobrang sigurado. O sige, susundan ko. Dumito ka muna, bantayan mo yung buntis ha. Samahan mo sila. Kunin mo ang bagay na to. Gamitin mo lang kapag kinakailangan. Wika ni Tatang Dido. Sabay abot ng balisong sanak. Pagkatapos ay dali-daling sinundan ang dinaanan ng nilalang. Bumalik si Tatang Dido sa kagubatan. Sa puntong ito ay may bakas ng nilalang sa paligid. Tinalasan ang paningin at pang-amoy upang masundan ang samyu ng halimaw. Hindi siya nagkamali ng pagkilala. Parehong-pareho ang amoy ng estranghero sa sakahan at ngayon. Hinugot na ang itak. Naganda sa posibleng paglitaw. Habang humahakbang ay siya namang paglakas ng alingasaw. Hindi na rin maperme ang tangan, maging ang hawak na patalim. Naglalabas ng may hinang malakuryenteng puwersa. Huwag ka nang magtago. Nasundan na kita eh. Mas mabuti pang lumabas ka na at magharap tayo. Nabiktima mo na ang pamilya doon sa taniman. Kagabi pa lang yon. Tapos eto na naman. Naghahanap ka na naman ng dadalihin. Talagang hayok ka sa laman ng tao, no? Halika dito, ako ang harapin mo. Wika ni Tatang Dido habang tumitingin sa paligid. Kaagad niyang sinulyapan ang mabilis na kilos ng isang anino. Paulit-ulit ito. Namalayan na lang ni Tatang na nagdurugo na ang balikat. May bakas ng kalmot. Hindi naman siya nasaktan o nakaramdam ng hapdi. Aba, ayos ganyan ka talaga kaduwag ano? Puro katago. Puro nakaw ng atake. Lumabas ka dyan. Magharapan tayo. Isang uri ng halimaw pero duwag. Malakas lang ang loob mo sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayong may naghahamon sa'yo, nababahag ang sungay mo. Tinalasan ni Tatang Dido ang paningin. Madilim ang paligid. Hindi madaling maaninag ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pa, may puwersang bumangga sa kanya. Natumba ang matanda pero kagad bumangon. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagkalmot. Akala mo siguro madadaan ako sa ganyan ano? Magdamag mo man akong kalmutin, hindi ako mamamatay. Nagpatuloy sa mabilisang atake ang nilalang. Pinag-aralang mabuti ni Tatang Dido ang galaw nito. Hanggang sa nakakuha siya ng pagkakataon. Pagkabuelo ng atake ng nilalang, hinawakan niya ang kamay nito. Buong puwersang sinikmuraan. Tumilapon ang nilalang. Gulat na napatingin sa kanya. Mas lalong tumindi ang galit nito. Umangil ng napakalakas. Sumunggab kay Tatang Dido at kinagatang matanda. Nang makasampa sa likuran ni Tatang Dido, hinawakan ng matanda ang ulo ng aswang. Buong puwersang binalibag sa lupa. Kasunod nito ay ang paghampas ng itak. Nakailag ang nilalang. Gumanti ng pagsalakay. Sa puntong iyon ay medyo nahihirapan na si Tatang. Tanging pagdepensa lamang ang ginagawa. Ayos din ang isang to ha. Mautak. Alam na alam ang gagawin. Wika ni Tatang Dido sa sarili. Hanggang sa biglang huminto sa pag-atake ng nilalang. Nakatayo lang ito sa kanyang harapan habang nakatitig ng masama. Oh, ano ginagawa mo? Bakit bigla kang tumigil dyan? Kung kailan nakakalabang ka na, saka ka pa uminto. Huwag mong titigan yung itak ko. Alam mong hindi ko pa nilalabas ang totoong katangian niyan.
Hindi nakaligtas sa kanya ang paulit-ulit na pagsulyap ng aswang sa hawak na itak. Ilang sandali pa, unti-unti nang dumadaloy ang enerhiya sa patalim na hawak ng matanda. Mababakas sa mukha ng nilalang ang labis na pangamba. Marahang umaatras ang nilalang. Alam na ni Tatang Dido ang ganitong gawain. Bumuelo ng pagtalon ang nilalang. Kaso nga lang sa isang iglap, bumulusok si Tatang Dido papunta sa nilalang. Isang matinding liwanag ang pumalahaw sa kadiliman ng gubat. Ang sumunod na kaganapan, nakatagos na ang itak ni Tatang Dido sa katawan ng aswang. Humandusay ang nilalang. Kitang-kita kung paanong umuusok ang buong katawan nito. Masyado kang nadala sa pakikipaglaro ko. Wah, ay talagang humihinga ka pa ha. Umaasa ka bang mabubuhay ka pa? Huwag ka nang lumaban. Mamamatay ka na din eh. Hayaan mo na, bumitaw ka na. Matapos magsalita ng matanda, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Ayan, tumigil ka na din. Mula sa pagkakataong ito, wala ka nang mabibiktima. Ilang buhay na yung pinerwisyo mong nilalang ka. Ang daming inosenteng nadamay dahil sa mga kagaya nyo. Ay naku, hindi ko kayo maintindihan. Matapos magsalita ni Tatang Dido, muli niyang ginamit ang itak. Nag-usa ng orasyon at binaon sa katawan ng nilalang. Dahan-dahang natupok ang katawan nito hanggang sa tuluyang naging abo. Bumalik si Tatang Dido sa kabahayan kung saan sinaklolohan ang pamilya ng isang buntis. Unang sumalubong ang anak na si Patrick. Bahagya ng maliwanag ang paligid dahil madaling araw na. Kumusta po, Tatang? Ayos lang po ba kayo? Yung aswang po ba nahuli nyo? Lahat kami nag-aantay. Hindi maiwasang mag-alala. Ang tagal nyo po kasing bumalik eh. Tanong ni Patrick. Dali-daling itinago ni Tatang Dido ang bakas ng kalmot sa balikat. Masyadong mautak yung alimala. Nahirapan akong lumaban ng una. May taglay din na pambihirang kakayahan kaso nang tumagal hindi rin naman uubra yan. Yung mga tao dito, kumusta naman? Wala na bang ibang nagparamdam habang wala ako? Yung buntis at bata, ayos lang ba sila? Wala naman po nagparamdam. Maayos din po yung lagay nila. Hindi napuruan kasi napansin kagad yung aswang eh. Nagtanong sila tungkol sa atin kung sino daw tayo. Pero wag kayong mag-alala. Naging maingat naman po ako sa pagsagot eh. Sinigurado ko na makikilala lang tayo bilang normal na mamamayan. Sinabi ko lang na maangaso. Napadaan sa lugar at sumaklolo nang marinig yung sigawan nila. Naniwala naman sila, Tatang. Iho, yan ba yung tatay mo? Hindi ko alam kung ano nangyari sa lakad mo ha. Pero kung ano man ang kalabasan nun, maraming salamat. Salamat sa pagtulong. Kung hindi kayo dumating siguro, patuloy pa rin yung pananalakay ng mga yan dito eh. Wika ng magsasaka. Ito rin ang nakausap ni Patrick nung unang beses na sumadya sa lugar para alamin ang nangyari. Siya po pala yung pinagtanungan ko nung nakaraang araw. Siya rin po yung nagbigay ng impormasyon tungkol sa aswang. Wika ni Patrick sama. Ganun ba? Manong, magandang araw sa iyo ha. Mabuti naman at maraming gising ng sumalakay ang nilalang. Hindi nagtagumpay sa pambibiktima kasi maraming lumapit eh. Ganyan ho talaga kami rito. Wala kasing ibang maaasahan kundi kami-kami lang. Malayo pa yung ibang bahay. Wala ni isang marunong makipaglaban sa nilalang. Kaya kapag merong nagtatangka, gigising kaming lahat para pagtulungang itaboy. Swerte na nga lang ngayon kasi may mga dumaang anghel kayong dalawa. Malaki ang naitulong nyo sa gabing to ha. O siya, tumuloy muna kayo sa bahay, magkape tayo. Pinaunlakan nila ang imbitasyon ng matanda. Nakipag-usap habang humihigop ng mainit na kape. Pampalipas ng oras. Nang sumikat na ang araw, nagpaalam na si Tatang Dido at Patrick. Hinatid pa sila hanggang sa daan. Pagdating sa tahanan, napabuntong hininga si Tatang Dido. Para sa kanya, isa sa malulupit na laban ang nangyaring sagupan. Ibinalik na rin niya sa pagkakasabit ang ginamit na itak.
matapos malinis at madasalan. Tatang, sayang. Hindi ko nakita yung aktual na paggamit nyo ng itak. Sabi nyo pa naman, magiging mas malupit ang laban kapag nasama ang itak at ang mutya. Parehong may kapangyarihan ng kidlat, no? Ang angas siguro ng kombinasyon ng dalawa. Nakuryente po ba yung aswang? Hindi lang basta kuryente. Hayaan mo, sa susunod sasama kita. Pero bago yon, kailangan muna kitang maturuan ng ilang pandepensa para kung sakaling magkaaberya, alam mo ang gagawin. Sa tamang panahon, anak. Wala rin namang ibang susunod sa akin eh. Ikaw din ang magmamana na mga gamit na to. Wika ni Tatang Dido. Matapos ng kaganapan, unti-unting itinuro ng matanda ang lahat ng kaalaman sa anak. Hanggang sa dumating ang dapit hapon, ipinamana ang lahat ng gamit. Si Patrick ang nag-ingat sa lahat. Isinabuhay ang lahat ng itinuro ng ama. Ipinagpatuloy ang kasaysayan ng angkan. Gamitin ang tangan upang tumulong sa nangangailangan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Taong 1985, Davao. Laki sa Maynila si Kokoy. Marangya ang kanilang pamumuhay na halos wala na siyang mahihiling pa. Simula pagkabata, hinahangaan ang kanyang ama na isang sundalo. Tay, kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, paglaki ko, gusto kong maging sundalo kagaya mo. Wika ni Kokoy. Talaga ba, anak? Dapat ngayon pa lang sanayin na kita. Tugon ni Peter, ama ni Kokoy. Sige po tay, gusto ko po yan. Sanayin niyo po ako. Aba, ano yung pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo ah. Wika ni Esmeralda, nanay ni Kokoy. Wala naman po nay. Sinabi ko lang po kay tatay yung gusto kong maging paglaki ko. Lumipas ang maraming taon. Lumaki si Kokoy sa isang masayang tahanan. Kahit abala sa pagiging sundalo si Peter, sinisigurado niyang mabibigyan ng oras ang pamilya. Si Esmeralda naman ay isang mapagmahal na ina. Siya ang gumabay at nag-aruga kay Kokoy araw-araw. Masinop siya sa bahay. Masarap magluto. Kaya naman tuwing hapunan laging sabik ang pamilya na magsalo-salo sa pagkainan. O siya, tapos na ang laro nyo. Magugas na kayo ng kamay, kakain na tayo. Opo nay, gutom na ako eh. Ano po bang ulam natin? Di yung paborito mo, adobo. Masaya at puno ng halakhak ang kanilang hapagkainan. Kwentuhan ng mga pangyayari sa maghapon. Asara ni Kokoy at ng kanyang ama at ang malambing na pagsaway ni Esmeralda. Ganito palagi pagsapit ng gabi. Sa kabila ng marangyang pamumuhay nila sa Maynila, itinuturo ni Peter at Esmeralda kay Kokoy ang kahalagahan ng kasipagan at respeto sa kapwa. Hindi nila hinayaan na lumaking sunod sa luho ang kanilang anak. Sa halip, tinuruang maging masipag sa pag-aaral at matuto sa sariling sikap. Anak, palagi mong tatandaan, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Makikita yan sa pagiging mabuting tao. Opo tay. Sa murang edad, natutunan ni Kokoy ang halaga ng pamilya at pangarap. Sigurado siya isang araw, magiging sundalo kagaya ng ama. Ipagmamalaki rin siya ng pamilya. Isang gabi habang nag-aabang sila Esmeralda sa pagkainan, dumating ang isang sundalo na may dalang masamang balita. Pasensya na ho kayo pero si Manong Peter namatay sa engkwentro eh. Huminto ang mundo ni Esmeralda. Nanghina ang tuhod dahil sa balita. Si Kokoy naman ay hindi kagad nakapagsalita. Nakatitig lamang ito. At tila pilit na inuunawa ang narinig.
Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yan. Babalik si tatay. Babalik pa po siya dito. Tuluyang bumagsak si Esmeralda sa sahig. Humahagulgol. Habang si Kokoy ay nanatiling nakatayo. Tuliro at hindi makapaniwala. Ilang oras siyang hindi umimik. Umaasang isang masamang biro lang ito. Ngunit nang dumating ang kabaong ng ama, sa kanya tuluyang naintindihan ang katotohanan. Dumating ang maraming kaibigan ni Peter. Ngunit kahit gaano karami ang dumalo, hindi nito napunan ang lungkot na nararamdaman ni Kokoy. Anak, Kokoy, kailangan mong maging matatag ha. Kailangan mong tanggapin wala na si tatay. Hindi ko po kaya, Nay. Paano po tayo? Magmula noon nagbago ang buhay ni Kokoy. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan. Ang hapagkainan na puno ng tawanan, ngayoy may puwang na kailanman ay hindi mapupunan. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, isang bagay ang nanatili sa puso ni Kokoy. Ang pangarap niya. Hindi lamang para sa sarili, kundi para ipagpatuloy ang sinimula ng ama. Matapos ang libing ni Peter, nagpa siya si Esmeralda na umuwi sila mag-ina sa probinsya, sa lugar ng Davao. Wala na silang ibang maaasahan sa Maynila. Hindi naging madali ang pag-alis. Bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng alaala ng asawa. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Kokoy, nakadungaw sa bintana ng bus. Pinagmamasdan ang mga nadadaanan nilang lugar. Malayo ito sa magagarang gusali ng Maynila. Puro puno, malawak na palayan at mga simpleng bahay ang makikita. Pagdating nila sa maliit na baryo, sinalubong sila ng ilang kamag-anak. Dito nakatira ang kanyang tsuy na si Ronald na matagal nang naninirahan sa probinsya. Esmeralda, Kokoy, ay mabuti na lang nakarating kayo dito. Ala sige, halika. Pasok kayo, pasok. Nagpatuloy sila sa loob ng bahay. Isang simpleng kubo na gawa sa kahoy at pawid. Malayo ito sa dating bahay nila sa Maynila, pero mainit ang pagtanggap sa kanila. Hindi naging madali ang buhay ni Kokoy sa probinsya. Sa Maynila, sanay siya sa marangyang buhay. Dito ay kailangan niyang matutong mamuhay ng simple. Kailangan niyang mag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim, gumising ng maaga para pumasok sa paaralan na ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Anak, naiintindihan ko ha. Mahirap para sa iyo ang bagay na to. Pero kailangan natin magsimula uli. Sa eskwelahan, hindi rin naging madali ang pakikibagay ni Kokoy. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay lumaki sa hirap. Hindi nila matanggap kagad ang isang bagong bata na nagmula pa sa Maynila. Siya yung bagong dating, di ba? Yabang oh. Laki daw sa syudad. Tignan natin kung kaya niya yung buhay dito. Narinig ni Kokoy ang sinabi ng mga kamag-aral, pero hindi na lamang sumagot. Sa halip ay pinagpatuloy ang paglalakad patungo sa upuan. Dumaan ang mga buwan. Unti-unting natutunan ni Kokoy ang buhay sa probinsya. Napilitan siyang maging matibay at masikap. Kung noon ay sanay na may nag-aasikaso sa kanya, ngayon ay natutunang magbanat ng buto. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, natutunan niyang mag-araro kasama ang tsuwing. Natutunang mag-igib ng tubig sa poso at mag-ani ng gulay kasama ng ina. Isang araw habang nagpapahinga, kinausap siya ni Ronald. Kokoy, mahirap ba dito sa probinsya? Opo, tito, pero natututunan ko ng mahalin yung buhay dito. Alam mo minsan, ang hirap ay hindi parusa, kundi pagsubok para mas tumibay tayo. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Kokoy. Handa nang harapin ang buhay sa probinsya.
Isang hapon habang pauwi si Kokoy mula sa paaralan, nadaanan niya ang isang bakanteng lote kung saan may batang lalaki na abala sa pagsisibak ng kahoy. Mukhang magkasing edad sila at halatang sanay sa mabibigat na gawain. At dahil gusto niya makihalubilo sa mga taga roon, lumapit siya at nakipag-usap. Magandang araw. Kumusta ka? Tumigil ang lalaki sa ginagawa nito at humarap sa kanya. Bago ka lang dito? Jeff ang pangalan ko. Oo, kakalipat lang namin ng nanay ko galing sa Maynila. Kaya pala mukhang di ka sanay sa buhay dito. Mahirap dito sa probinsya, pero masaya naman. Tama ka dyan. Ibang-iba sa dati kong buhay. Pero unti-unti ko namang natututunan. Napangiti si Jeff. Inabot ang kamay niya para makipagkilala. Ayos, kung gusto mo, tuturuan kita ng ilang bagay tungkol sa probinsya. Sige pare, maraming salamat ha. Mula noon naging matalik na magkaibigan sina Kokoy at Jeff. Magkasama silang pumapasok sa paaralan, naglalaro sa bukid, natutong mangisda sa ilog. Itinuring silang magkapatid na mga tao sa baryo. Habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Kokoy, anong pangarap mo? Gusto ko maging sundalo kagaya ng tatay ko. Napatango si Jeff. Halatang humanga sa determinasyon ni Kokoy. Ang galing ah. Balang araw sigurado ako matutupad mo yan. Napangiti si Kokoy. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, pakiramdam ay unti-unting natatagpuan ang bagong tahanan. Hindi lang sa baryo, kundi sa mga tao na nagiging kaibigan. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng ito, meron siyang kakaibang bagay na napapansin. Ang mga hayop sa paligid, masyadong malapit sa kanya. Madalas niyang napapansin ang mga baka at kalabaw, maging ang mga kambing ay palaging nakatitig sa kanya. Lalong-lalo na sa tuwing dumadaan sa bakuran ng kapitbahay. Meron pang pagkakataon, isang kalabaw ang ayaw umalis sa kanilang tahanan hanggang siya na mismo ang lumapit at hinaplos ito. Isang araw habang nagigib siya sa poso, lumapit si Jeff at napansin ang kakaibang nangyayari. Kokoy, napansin mo ba yun? Parang malapit sa'yo yung kalabaw ah. Oo nga eh. Parang gusto kong sundan kahit saan ako magpunta. Alam mo, bihira mangyari yan ha. Dito sa baryo, may mga matatanda na nagsasabi, kapag yung mga hayop lapit ng lapit sa isang tao, baka meron siyang kakaibang kakayahan. Napakunot ang noo ni Kokoy. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Jeff. Pero may isang bagay siyang sigurado. Pakiramdam niya, naiintindihan niya ang mga hayop sa paligid. Hindi man sa salita, pero meron siyang koneksyon sa kanila. Nang gabing iyon, habang nakaiga siya sa papag at nakatingin sa kisame, bigla niyang naalala ang ama. Tay, ano po kayang ibig sabihin nito? Wika niya sa sarili, bago tuluyang makatulog. Kinabukasan habang naglalakad sa palayan, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki, si Mang Lorenzo, albularyo sa kanilang baryo. Kokoy, may napapansin ako sa iyo ha. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Nagkatinginan si Kokoy at Jeff. Hindi pa man alam ni Kokoy ang kasagutan, pero ramdam niya, may malalim na kahulugan ang nangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Lorenzo? Hindi lahat ng tao merong koneksyon sa mga hayop. Ikaw ha, kakaiba ka. Ibig niyo pong sabihin, may kakayahan si Kokoy? Napangiti ang matanda. Noon pa man, may ilang tao nang ipinanganak na may kakayahang makaramdam at makaunawa sa nilalang ng kalikasan. Mga hayop, halaman, maging ang mga bagay na hindi natin nakikita
Yan ay regalo mula sa amang may likha. Ha? Paano po nangyari yun? Wala naman akong ginagawa Kusa silang lumalapit sa akin Likas sa iyo ang katangian. Hindi magtatagal. Mauunawaan mo din ang lahat. Hindi makapagsalita si Kokoy. Hindi niya kailanman inisip na may ganitong bagay na mangyayari sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Manggagamot siya? Hindi lang basta manggagamot. Ang isang tunay na pinagpala, tagabalanse ng enerhiya sa paligid, tagapamagitan sa mundo ng mga tao, kalikasan, nilalang at mga elemento. Siguradong meron din siyang kakayahan na manggamot. Sa isip ni Kokoy, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot sa bagong natuklasan. Dito niya din lubusang napagtanto. Magmula nang dumating siya sa baryo, may kung anong puwesang nagtutulak sa kanya upang matuklasan ang tunay na pagkatao. Pero, paano ko po malalaman yung lahat? Paano ko po malalaman kung totoo? Darating ang tamang panahon, Kokoy. Kapag dumating ang pagsubok, ikaw mismo ang makakatuklas. Magmula noon hindi na maalis sa isip ni Kokoy ang sinabi ng matanda. Isang hapon na habang naglalakad si Kokoy sa likod ng tahanan, napansin niya ang isang puno ng mangga na hitik na ang bunga. Naingganyang umakyat upang kumuha ng ilang hinog na mangga. Sanay na siya sa ganitong gawain, kaya mabilis siyang nakarating sa isang malaking sanga. Habang abala sa pagpitas ng mangga, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Parang nagmumula sa ahas. Nang lumingon ay nanglaki ang mga mata. Sa hindi kalayuan, may isang malaking ahas na kulay ginto na nakapalubot sa isang sanga. Ang mga mata, may kakaibang liwanag at ang katawan nito, kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Sa halip na matakot, hindi gumalaw si Kokoy. Parang may nagsasabi sa kanya na huwag matakot at huwag tumakbo. Kokoy, matagal na kitang inaantay. Napatigil si Kokoy. Kunot noong tinitigan ang ahas. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Dahan-dahang gumalaw ang ahas at mula sa bibig nito, may iniluwa na isang lumang kwintas. May palawit na bato sa gitna. Ang bato ay kumikislap na kulay asul at ginto. Tagapagbantay ng kalikasan. Nagbibigay kagalingan. Yan ang misyon mo, Kokoy. Inabot niya ang kwintas. Nang dumampi ito sa kamay ni Kokoy, may malakas na liwanag na bumalot sa paligid. Teka, ano to? Anong nangyayari? Habang suot ang kwintas, may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa katawan. Lumalakas si Kokoy. Naging malakas ang pandinig. Lalong luminaw ang paningin. Ramdam niya ang bawat galaw ng hangin sa paligid. Yan ang simbolo na dapat mapasayo. Pero mag-iingat ka. Kasabay ng lahat ng yan ay ang pagsubok sa pag-alaga sa gamit. Nawala ang ahas. Naiwan si Kokoy sa sanga ng mangga. Hawak pa rin ang kumikislap na kwintas. Ano ba yun? Ano bang sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Hinawakan niya ang kwintas at muling tumingin sa paligid. Dito niya unti-unting napapagtagpi ang mga pangyayari. Magbula sa kakaibang pakiramdam pagdating sa baryo, ang pagkausap sa kanya ni Manong Lorenzo, at ngayon, ang pagpapakita ng gintong ahas at pagbigay sa kanya ng gamit. Nung una ay hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ang nangyari. Kaso nga lang ng mga sumunod na araw, patuloy ang paglakas ng kanyang katawan. Habang naglalakad sa palayan, naririnig niya ang mahinang yabag ng mga hayop kahit malayo pa ang mga ito. Ang tunog ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon,
Pakiramdam niya, alam na alam ang nangyayari sa buong lugar. Kasalukuyan siyang nagigib ng tubig sa poso. Napansin na may bumubulong sa kanyang isipan. Tinignan niya ang buong paligid kaso wala namang nakita. Pinakiramdaman. Napansin ang isang maliit na ibon. Nahulog mula sa sanga. Pilit na inaangat ang sarili pero mukhang may sugat sa pakpak. Lumuhod si Kokoy at marahang kinuha ang ibon. Hindi man maintindihan kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niya itong tulungan. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay kusang gumalaw ang mga kamay. Hinawakan niya ang sugatang ibon. Uminit ang kwintas na suot niya. Ilang sandali pa, napansin niya na unti-unting bumabalik ang lakas ng sugatang ibon. Nagulat siya sa kaganapan. Napatingin sa mga kamay at sa kwintas na kumikislap ng bagya. Lumipad na ang ibon na para bang walang nangyari sa kanya. Teka, anong nangyayari? Nababaliw na ba ako? Hindi mapakali si Kokoy. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan upang maipaliwanag ang nagaganap. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, lumapit siya kay Mang Lorenzo. Mang Lorenzo, may gusto po sana akong itanong. O sige, sabihin mo. Huminga ng malalim si Kokoy. Inilabas ang kwintas mula sa ilalim ng damit. Simula nang mapunta to sa akin, may mga nararamdaman akong kakaiba eh. Mas lumakas yung pandinig ko. Lumakas po yung pakiramdam ko. Tapos, parang meron akong kakayahan na magpagaling. Hindi na nagulat si Mang Lorenzo. Alam niya ang magaganap. Huwag kang matakot, Kokoy. Ang kapangyarihan na yan ay isang biyaya. Pero palagi mong tatandaan, sa likod ng kakayahan, may responsibilidad na dapat kang gampanan. Responsibilidad? Ano naman po yun? Tumingin si Mang Lorenzo sa malayo. Kagaya ng sinabi ko, biyaya ang pagkakaroon ng ganyang kapangyarihan. Pero kung iisipin mong maigi, parang biyaya at sumpa. Dahil maraming tao o elemento, maging ang mga nilalang ay magnanais na kunin yan sa'yo. Kaya mag-iingat ka, iho. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka papabayaan ng tangan mo. Huling wika ni Manong Lorenzo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang koneksyon ni Kokoy sa kalikasan. Habang naglalakad sila ni Jeff sa gubat upang maghanap ng hinog na bayabas. Kokoy, tignan mo to. Ang daming bayabas dito. Wika ni Jeff habang pumipitas ng bayabas sa isang mababang puno. Samantalang si Kokoy ay nakatingin sa paligid. Pilit pinakikiramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Nakarinig siya ng tunog ng ahas. Kaso nga lang huli na ang lahat dahil natuklaw na si Jeff. Aray ko! Tulungan mo ko! Paglingon ni Kokoy, isang malaking itim na ahas ang nakapalupot sa paa ni Jeff. Lalapit na sana si Kokoy, pero nang matitigan ang anyo ng ahas, purong kulay itim, pula ang mga mata. Labis man ang takot na nararamdaman ni Kokoy, pero mas nababahala siya sa sitwasyon ng kaibigan. Ramdam niya ang pag-init ng tangan. Inilabas niya ito, hinarap sa ahas. Biglang kumalas sa pagkakagapos ang itim na ahas at gumapang palayo. Kaso nga lang nang tignan niya si Jeff, nanginginig na ang kaibigan at bumubula ang bibig. Teka Jeff, anong gagawin ko? Walang ibang tao sa lugar. Kung tatakbo pabalik sa baryo para humingi ng tulong, siguradong mamamatay ang kaibigan. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Kokoy. Inilapat niya ito sa mga sugat ni Jeff. Nang mga sandaling ito ay muling lumiwanag ang kwintas. Dumadaloy ang mainit na enerhiya.
mula sa kanyang tangan papunta sa kamay na ipapasa ito sa sugat ni Jeff. Dahan-dahang kumakalma ang kaibigan. Humihinga ng maayos. Kokoy? Anong nangyari? Napabuntong hininga si Kokoy. Hindi makapaniwala sa nagawa. Tama, natulungan kita. Nagkatinginan ng dalawa at parehong hindi makapaniwala. Ngayon alam na ni Kokoy, hindi na matatakasan ang kapalaran. Hindi maintindihan ni Kokoy dahil magmula nang mailigtas niya si Jeff. Hindi naman ipinagsabi ang kaganapan pero kusang lumalapit ang taong baryo sa kanya upang mangingi ng tulong sa mga nararamdaman. Maraming tao ang napagaling sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kasabay nito maraming tao din ang tumutuligsa. Kaso nga lang hindi nila masasapawan ang kakayahan at galing ni Kokoy. Tinanggap ng buong lugar ang katotohanan. May pambihirang kakayahan si Kokoy. Isang gabi habang nagpapahinga si Kokoy sa kanilang kubo, may dumating sa tahanan. Balisa ang angkan. Kokoy, tulungan mo kami, yung anak ko. Natuklaw ng ahas. Daladala ng mag-asawa ang kanilang anak. Isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang. Nangingitim ang balat. Namimilipit sa sakit. Unti-unti nang lumalamig ang katawan. Kagad lumapit si Kokoy upang tignan ang bata. Nang idampi ang kamay sa noo. Bagyang nakaramdam ng pagdadalawang isip si Kokoy. Ibang enerhiya ang nararamdaman. Mas mabigat. Mas malakas. Napatingin siya sa anino ng bata. May bumabalot na itim na enerhiya. Isang itim na usok na paikot-ikot sa anino nito. Teka, hindi to ordinaryong sakit ah. Parang may gustong kumuha sa kanya. Wika ni Kokoy sa sarili. Pasensya na ho kayo, hindi ko siya pwedeng gamutin. Nagulat ang mga magulang ng bata. Anong ibig mong sabihin, Kokoy? Tulungan mo yung anak ko. Ikaw lang ang may kakayahan na makapagligtas sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Kokoy. Hindi ordinaryong lason o sakit ang tumama sa bata. Yang gawang kumapit sa kanya. At kung sakaling gagamutin niya ito, siguradong babalikan siya ng angkan. Kaso nga lang hindi niya rin kayang pabayaan ng pasyente. Napabuntong hininga si Kokoy at tumango. Sige, itali niyo siya. Siguradong manlalaban yan. Hindi nga nagkamali si Kokoy. Unti-unti nang lumalakas ang paggalaw ng pasyente. Nagwawala na ito. Hindi na nagsayang ng oras si Kokoy. Idinampi niya ang palad sa noo ng pasyente. Laking gulat ng lahat ng tao. Tumitirik ang mga mata ni Kokoy. Huwag niyo siyang gagalawin. Hayaan niyo lang si Kokoy. Kinakalaban niya ang salarin. Wika ni Manong Lorenzo. Dumating ito sa kanyang tahanan. Wala dito ang kaluluwa ni Kokoy. Kasalukuyan silang magkaharap ng nangyanggaw sa pasyente. Dumako tayo sa lugar ni Kokoy. Napunta siya sa madilim na kagubatan. May taong nakatayo sa harapan niya. Matangkad na lalaki na sobrang payat. Nanlilisik ang mga mata. Buwagag ang buhok habang nakatitig sa kanya. Masyado kang pakialamero, bata. Hindi ka dapat nangingialam sa ganitong usapin. Ano bang kailangan mo sa pasyente ko? Hindi mo kami maiintindihan dahil hindi mo naranasan na maubusan ng lahi. Hindi rin ako papayag na biktimahin mo yung pasyente ko. At sa palagay mo, paano mo ko pipigilan? Hindi naman ako yung pipigil sa'yo eh. Kung hindi yung kaibigan ko. Inilabas ni Kokoy ang kwintas. Laking gulat ng lalaki. Isang malaking gintong ahas ang lumabas mula sa likuran ni Kokoy. Walang pagdadalawang isip na pumulupot sa buong katawan ng lalaki. Unti-unting natutuyo ang buong katawan nito. Na tila ba hinihigop ng higanting gintong ahas ang kaluluwa.
Ilang sandali pa, bumalik sa ulirat si Kokoy. Kasabay ng lahat ng ito ay maayos na ang itsura ng pasyente. Ayos na. Nagamot na siya ni Kokoy. Pagpahingay nyo lang ng kaunti. Pwede nyo nang dalhin pa uwi. Malaki ang pagpapasalamat ng pamilya sa ginawa ni Kokoy. Nilisan nila ang lugar pagkatapos magpahinga. Nag-usap naman si Kokoy at Manong Lorenzo. Tatang, ano pong ginagawa niyo dito? Sinabi ko naman sa'yo hindi ka papabayaan ng iyong tangan. Magpapadala siya ng mga tao upang ikay magabayan at tulungan. Huwag ka mag-alala, Kokoy. Sa lahat ng pagsubok na mararamdaman mo, meron kang kaagapay. Merong tutulong sa'yo. Matapos ng kaganapan, ipinagpatuloy ni Kokoy ang tungkulin. Nanggamot ng maraming tao, tumulong sa kapwa. Hindi man natupad ang pangarap na maging sundalo, pero pareho lang din ang prinsipyo. Ang responsibilidad ng isang sundalo, bigyan ng proteksyon ang buong baryo. Ganon din ang ginagawa ni Kokoy. Binibigyan niya ng kagalingan, tinutulungan ang lahat ng mga kababaryo sa pamamagitan ng kanyang tangan na pinamana ng kaibigan na gintong ahas. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo mga kabayan? Or yung tipong kahit kumpleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung physical na lugar, dapat hanggang spiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi ito regular candle mga kabayan Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan mga kabayan. And if ever may magamit na kayo sa Lika merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa Lika. Pagkasindi ng gamit, itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, nakikleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise, mag-ingat sa mga scammers.